Alam nyo ba, yung kalendar na ginagamit natin araw-araw ay hindi lang pangbilang ng oras at araw. Ito ay produkto ng libong taon ng kasaysayan, paniniwala, astronomy at politika. Noong sinaunang Roma, March ang unang buwan ng taon dahil ito ang pasimula ng tagsibol at panahon ng digmaan. Kaya ang March ay ipinangalan kay Mars, ang Roman god of war. Ang January ay galing kay Janus, ang Diyos ng simula at wakas. Kaya siya ang naging simbolo ng bagong taon. Ang February naman ay mula sa Februa, isang ritual ng paglilinis para linisin ang konsensya bago pumasok ang bagong cycle ng taon. Ang April ay galing sa Latin na aperir, na ang ibig sabihin ay to open, dahil bumubukas ang kalikasan sa spring. Ang May ay mula kay Maya, diyosa ng paglago, at ang June ay mula kay Juno, diyosa ng kasal, pamilya at proteksyon. Pero dumating ang politika. Ang July ay dating tinatawag na Quintilis at pinalitan bilang parangal kay Julius Caesar na nag-reform ng Roman calendar. Ang August naman ay dating Sextilis, ipinangalan kay Augustus, ang unang Roman Emperor. Dito na nagkaroon ng kakaibang problema sa bilang. Ang September ay galing sa septem na ibig sabihin ay 7, ang October mula sa octo na 8, ang November mula sa Novem na 9 at ang December mula sa Decem na 10. Pero bakit sila ngayon ay ika-9 hanggang ika-12 na buwan? Dahil idinagdag lang ang January at February sa unahan ng taon, hindi na binago ang pangalan. Kaya dala pa rin natin ang lumang bilang hanggang ngayon. Pati ang days of the week may pinanggalingan din. Ang Sunday ay Sun's Day, ang araw. Ang Monday ay Moon's Day, ang buwan. Pagdating sa gitna ng linggo, pumasok ang mga Norse god. Ang Tuesday ay mula kay Tyr, god of war. Ang Wednesday ay Woden's Day o si Odin, ang Diyos ng karunungan. Ang Thursday ay mula kay Thor, god of thunder. Ang Friday ay mula kay Frigg, diyosa ng pag-ibig at pamilya. At ang Saturday ay mula kay Saturn, Roman god of time. Ibig sabihin, tuwing tumitingin ka sa kalendar sa phone mo, hindi lang petsa ang nakikita mo, kundi libong taon ng paniniwala, politika at kultura.